Welcome mga idol. Ang next na susukatin naman natin is itong ating mobile phone. Titignan natin kung ilang wattage nga ba ang konsumo ng ating mobile phone gamit itong original charger nya. Power on natin. It's charging 77%. Usually mga 1 hour bago mag full charge itong mga ito. Tingnan natin kung ilan ang magiging amp reading nya. Ayan na, lumabas na yung amp reading. So we're measuring 0.05. So high and low siya, pumapatak na 0.03 din. So kukunin natin sa 0.05. Tara, kalkulahin natin. As usual mga idol, power law ang gamit natin. Yung P natin, power measured in watt, is 0.05. Ito yung ampere natin. At yung voltage natin is 230 volts. Ngayon, ang missing na lang is yung power. So, ito ang gagamitin natin na formula. P is equal to ampere 0.05. Ita-times daw natin sa voltage times voltage na 230. Therefore, ang P natin is equal to 11.5. So, hindi naglalayo sa 10 watts na nakalagay sa ating charger. May nakalagay na 10 watts. And then, nakuha na natin. So, ito na yung wattage natin, ha? Ito, watts. Ito, kailangan natin para mapunan naman itong ating watts dito. Ito yung ating formula. Kilowatt hour is equal to 11.5 watts. At ita-times natin sa time na usually ang charger natin is nagcha-charge, full charge niya ang ating cellular phone o smartphone sa loob ng 1 oras. So ilalagay natin 1 hour dito at i-divide natin ito sa 1,000. May mga nagtatanong ano itong 1,000 na to. Itong 1,000 na to is 1,000 watt. Equivalent nito pag convert natin sa kilowatt is 1 kilowatt. And then, kapag na-times natin to at na-divide natin sa 1,000, kilowatt hour is equal to 0.0115. So, ito na yung value ng ating kilowatt hour na kailangan din nating i-times o i-multiply sa 12 pesos. Ito yung rate ng per kilowatt sa lugar namin. Kung 10 sa inyo, kunin nyo sa 10. And then, ita-times natin sa 12 pesos. At ang result nito is 0.13. Isama natin yung 8. Kasama ang lumabas yan sa calculation. So, ito na yung equivalent natin sa peso. So, 0.13 centavo per day. Per day na 1 hour use, ha? Yan. Kung gusto naman natin makuha yung per month nya, i-copy lang na uli natin yan. So, 1.38 times 30 days equals 4.14. So, ito ang ating magiging monthly bill. 4 pesos and 14 centavo. And what if si Papa, si Mama, si Ate, at si Bunso ay may mga cellphone? So, ibig sabihin,
Sa isang bahay, meron tayong 4 na CP. So, itatimes lang natin. 4.14 times 4 is equal to 16 pesos point 56. So, sa 4 na cellphone, ang naging charge lang niya sa isang buwan is 16.56 pesos. O, 4 na yan. Isang buong pamilya na yan, mga idol. So, ganyan lang kaliit ang konsumo ng ating cellular phone o mobile phone. So, ito yung kanyang per month. Ayan. So, ito magiging per month niya. Ang per day niya is 0.13 centavo. So, ganun lang mga idol. Maraming salamat. Until next time, God bless.